Marami po sa atin na darating na naman ang pagtatapos ng taong 2024. Marami tayo na gustong maging gustong baguhin sa ating mga buhay. Yung tinatawag na New Year's resolution. Pero mas maganda na maintindihan natin sa ating mga buhay yung tinatawag na ma-review natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin sa taong 2024. Paano ba siya gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin? Siguro kung iisipin natin na paano ko naitawid ang taong 2024, especially may natitira na lamang na 2 araw na lang siguro, no? May 31 ba ngayon? December 31? May 3 araw na lamang na natitira at matatapos na ang 2024. Pero naisip ba natin kung kaano kadakila ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay? Just imagine 365 days kung paano niya tayo pinagtapatan sa ating mga buhay despite na tayo ay hindi naging masyadong tapat sa ating Panginoong Diyos. Pero ang Diyos po natin ay Diyos na punong-puno ng katapatan. So umagang ito, nais ko na hilingin, nabuksan ninyo ang inyong mga Biblia sa mga Panaghoy o Panaghoy chapter 3, verses 22 to 23. Panaghoy chapter 3, verses 22 to 23. At ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh ay ang kanyang walang pupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Sama ko na po ang verse 24. Si Yahweh ay sa akin, sa kanya ako magtitiwala. So umagang ito ang ating paksa, dakila ang kanyang katapatan. By way of my introduction, andyan po sa handout ninyo. Bakit natin pag-uusapan ang panaghoy sa pagtatapos ng taon? Ang managhoy ay nangangahulugang malakas na pag-ungol na naghihirap upang ipahayag ang hinaing. At iyan mismo ang ginawa ni Propeta Jeremiah sa aklat ng Biblia. Sumulat ho ng panaghoy ay wala pong iba kundi si Propeta Jeremiah. Kung mapapansin ninyo, magkaruktong po ang Jeremiah and then lamentation po o panaghoy. Si Jeremiah ay nanaghoy sa pagkawasak ng pagkabagsak ng Jerusalem at Huda. Sumigaw si Jeremiah o sumigaw siya ng paghihirap sa kabila ng Huda sa Babylonia sa pangyayari ng pagtalikod. Sa Kabanatang 3, siya ay nanaghoy sa pansariling paghihirap sa lahat ng ito. Isinulat ni Jeremiah ang talatang 1 sa kabanatang ito ng 3. If you want, open your Bible in Jeremiah chapter 3 verse 1. At ang sabi niya ay ganito, ako ang taong nakakita ng pagdadalamhati dahil sa pamalo ng kanyang poot. Now, in Magandang Balita Biblia, ang sabi ho dito, naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. So, kung titingnan natin, malinaw na ina-address ni Propeta Jeremiah mismo sa kanyang mga sinulatan patungkol ito sa kanyang sarili. Na kung saan, despite na siya ay prophet na inilagay ng Panginoong Diyos dahil sa katigasan ng ulo ng bansang Israel ay nakasama siya. Yan naman talaga ang katotohanan na halimbawa sa isang pamilya natin ay merong isa na naging may problema. Hindi lang naman po sila ang maaapektuhan. Tama po ba? Ang kabuuan ng pamilya ay maaapektuhan dahil sa pagkakaroon ng problema o suliranin ng isang miyembro ng ating pamilya. And that is exactly sa nangyari sa buhay ni Jeremiah. Bakit po? Kasi po ay tumalikod ang marami sa mga Israelita sa katapatan dapat nila sa Diyos at nakipamatok sila sa mga impluwensya ng mga nakapaligid sa kanila. Kaya ang sabi niya sa chapter 3 verse 1, ang sabi niya ron, naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Mga kapatid,
ang Diyos po natin ay hindi lang siya basta Diyos na nagmamahal, kundi siya po ay Diyos na matuwid. Siya ho ay nagbibigay ng punishment kung kinakailangan. Kaya malinaw din po yan sa Book of Hebrew, chapter 3, verse 5. Sabi ron, pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina ng Diyos, pinapalo ng Diyos ang mga tinuturing niyang mga anak. Sa pagpapatuloy natin sa paragraph 2 o saknong ikalawa, na naghoy si Jeremiah sa paraang ito dahil binigyan siya ng Diyos ng maraming masasakit na pangyayari sa buhay ng kanyang lingkod. Sinasabi niya sa atin sa talatang 14 na siya ay naging katatawanan at kanilang pinagtawanan siya sa kanilang awitan. Buksan po natin ang Jeremiah 3:14. Ano sabi ron? Ako'y pinagtawanan ng lahat ng tao at ginawang paksa ng kanilang biruan. Pagkamat ina-address ni Propeta Jeremiah ito sa kanyang sarili, pero typologically, nire-represent niya rito ang kabuuan ng bansang Israel, sa kabuuan ng bansang bayan ng Panginoong Diyos. Makikita natin sa talatang 14 na pinagtatawanan sila ng lahat ng tao. Ginawa silang paksa ng kanilang mga biruan. And that is not good to the nation of God, to the people of God. Hindi ho ito tama. Kaya kung ating titingnan, pagpapatuloy ko po, totoo ito ay meron pa. Itinapon siya sa hukay ng ilang araw na nakaluhod sa putikan ang tuhod. Ang propetang ito o si Jeremiah ay hinagupit at ikinulong dahil nagsalita siya ng mga pananalita ni Jehovah na inilagay sa kanyang mga labi. Nagsalita siya ng kahatulan at pagkawasak sa Huda dahil sa kanilang mga kasalanan na nagawa sa harap ng muka ng Diyos. Naghalik sa kanya ang mga tao at pinuno sa ginawang ito. Wala siyang magawa kundi ang isalita ang mga salitang ito. Siya kasi ang bibig ni Jehovah at siya ang pinag-uusig dahil sa katotohanan. At ang aklat na ito ng Biblia ay nagsasabi ng kanyang panaghoy ng Diyos. Napansin niyo dahil sa katapatan ni Jeremiah as a prophet, upang sabihin ang pinasasabi ng Diyos, ang mga katotohanan na dapat marinig ng bayan ng ating Panginoong Diyos, yung mga pinuno at yung mga tao, siya ho ay pinarusahan. At malinaw po sa kasaysayan, kapag inaral natin, siya ho ay itinapon sa hukay ng ilang araw, nakaluhod po sa putikan ang tuhod. Siya po ay hinagupit at ikinulong dahil nagsalita po siya ng mga pananalitang galing po kay Jehovah. If you notice in the book of Hebrew chapter 11, sa bandang dulo doon, yung salitang nilagari ng pahati. And he is Prophet Jeremiah. Nilagari ho siya ng pahati. So dito makikita natin, nung sinulat ito ni Propeta Jeremiah ang panaghoy, malinaw na maiksi ito hanggang 5 kabanata lamang ito, pero dito niya ipinahayag, inexpress ang kanyang nararamdaman. Dito niya inexpress ang kanyang kalungkutan. Dito niya inexpress ang kanyang mga gustong sambitin sa bayan ng Israel na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy natin sa saknong 3, bakit isasaalang-alang ang panaghoy sa katapusan ng taon? This is a practical question. Dahil sa gitna ng pagluluksa ni Jeremiah, naghahatid sa isipan niya ito ng katotohanan na nagbibigay ng kagalakan habang dumadaan ang taon. Ito ay katotohanan ang katapatan ng Diyos. Ito ang talata na ating isasaalang-alang. Panaghoy chapter 3, verses 22 and 23. And I quote, "Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan." Tatlong bagay ang gusto nating tingnan dito po sa ating pinapaksa sa pag-aaral natin na dakila ang kanyang katapatan. Una, ang katapatan ng Diyos o God's faithfulness. Sa pagbabalik tanaw sa taong 2024,
ang bawat katiyakan ng mananampalataya ay ipahayag ang katapatan sa Kanya ng Diyos. Kapag ang ating kahinaan, kapag ang ating kahinaan ay nagdudulot sa atin ng epekto, Kanyang ibinibigay muli ang Kanyang katapatan sa atin upang pangalagaan tayo sa ating pananampalataya. Kahit sa mga sandaling nararapat tayo para dito, hinahawakan tayo ng Diyos ng Kanyang makapangyarihang kamay at pinapangunahan tayo. Dagdag po natin dito yung John chapter 10 verse 28 to 29. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Ama at sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang nauunawaan dapat natin ay ang pagsasagawa nito ayon sa pananaw ng katapatan ng Diyos kung totoong pinapasalamatan natin ang kagandahan ng Diyos. Kapag nauunawaan lamang natin ang mga bagay na ito, kasama ang katapatan ng Diyos sa atin, magagawa nating makatindig sa gabi ng bagong taon at aangkinin. Dakila ang Kanyang katapatan. Nakita mo, mula sa walang pasimula, itinatag na ito ng Diyos ayon sa Kanyang panukala. Sa kautosang ito, Kanyang pinili ang ilang tao para sa sarili kay Kristo. Hindi pinabayaan ng Diyos ang pagpili sa kamay ng tao. Siya ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. Pinili ng Diyos para sa sarili na sa lahi ng tao. May pipiliin siyang tao na magsasama-sama sa Kanyang iglesia, sa katawan ni Kristo sa sanlibutan ito. Ang mga taong ito ay ipinanganak sa buong salinlahi ng lupa. Ang mga taong ito ay pinanganak sa buong salinlahi ng lupa, ayon sa soberano at malayang biyaya ng Diyos. Kanyang tinatawag sila sa pananampalataya at pagsisisi. Naghahatid siya ng Kanyang Espiritu ni Kristo sa kanilang mga puso at kumikilos sa kanila sa mga bunga nito. Tunay na pagsisisi sa kasalanan. Pinagkakaisa niya sila sa katawan ni Kristo sa sanlibutan ito, habang magkakasama sa lupa, kasama ang ilang hinirang sa katawan ni Kristo na nagtatag ng Kanyang tipan sa mga pangako nito. Pumapasok ang Diyos sa malalim na bikis ng pag-ibig at paikisama sa kanila. Isang tali na nagiging kanilang mga Diyos at Ama, at sila na Kanyang bayan, ang mga anak ng Kanyang pamilya. Kapatid, ganyan ang tipan ng Diyos. Sa tipan ng Diyos na ginawang ipangako sa Kanyang iglesia at sa Kanyang mananampalataya. Para sa inyo, hindi ko kayo bibiguin. Ating mababasa ang pangako ng tipan ng Diyos sa maraming iba't ibang lugar sa kasulatan. Sa Kanyang malaking pag-ibig, sa Kanyang bayan, sa Kanyang tipan ng pagpapala sa kanila, ipinangako ng Diyos sa kanila, kahit saan ko kayo dalahin sa lupa. Balikan po natin yung nasa taas, medyo nagkamali po ako sa ano eh. Sabi ron, kahit saan ko kayo dalahin sa lupa, hindi kayo dapat matakot dahil hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Kasama ninyong palagi ako. Matagal nang itinatag ng tipan ng Diyos ang tipan kay Abraham na paulit-ulit sa kasaysayan na may kasamang panunumpa o itinatawag na oath. Sumumpa ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pangalan na ang mga pinili niya mula sa walang hanggang pasimula sa hindi nagbabagong kalooban at tinatawag ng Kanyang bayan sa sanlibutan. Hindi niya iiwan sila o tatalikuran man. Sa madaling salita, sumumpa ang Diyos para sa atin na Kanyang iglesia.
sa pamamagitan ng aking pangalan, hindi ko kayo pababayaan. This is the oath of God and His covenant saan? Sa mga patriarka sa Old Testament. And this is what God promised to us, na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, hindi ko kayo pababayaan. Mauunawaan sana natin ang lahat ng ito kung tunay nating nauunawaan ang katapatan ng Diyos. Dahil ang katapatan ng Diyos ay nagsasabi sa kanyang patuloy at basihan ng anumang ginawa para dito. Kung hindi lang sa katapatan ng Diyos, tayo ay mamamatay. Ako si Jehovah, ang nag-iisang hindi nagbabago, kaya kayo na mga anak ni Jacob ay hindi mamamatay. And that is God's faithfulness for us. Ito ang sabi ng Diyos kay Malakias. Kung ating babasahin ang Book of Malakias, this is God's covenant for His people. Na lagi niya sinasabi doon, ako si Jehovah, ang nag-iisang hindi nagbabago, kaya kayo na mga anak ni Jacob ay hindi mamamatay. Mga kapatid, ang Diyos ay matapat sa iyo at sa akin. Dahil sa kung sino siya at dahil sa sumpa niya na ginawa para sa kanyang iglesia. If you notice, the faithfulness of God is not only for the individual believers or Christian. His faithfulness is in His church. Nasa kanyang church. Ang katapatan ng Panginoong Diyos ay nasa kanyang iglesia. Why? Because the church is Christ's body. Katawan ni Kristo ang iglesia Kaya kung ating titingnan, nasaan ang katapatan ng Diyos? Ang katapatan ng Diyos ay nasa kanyang church. Ang katapatan ng Diyos ay nasa kanyang iglesia. Likewise, if we want to see the goodness of God individually sa buhay ng bawat isa sa atin, nararapat lamang po na katulad ng ating pag-aaral sa Belgic Confession of Faith, Article 28, na hindi natin ihihiwalay ang ating sarili. Saan? Sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Because God, covenant and His faithfulness ay palagi pong nasa kanyang church. Kaya dito makikita natin, if we will separate ourselves sa kanyang church, the faithfulness and the blessing of God ay magkakaroon po ng tinatawag na pagpurpit ng ating Panginoong Diyos. Why? Because you are not a genuine Christian. Kaya malinaw na pinapakita sa atin dito, mga kapatid, na ang Diyos ay matapat sa iyo at sa akin dahil sa kung sino siya at dahil sa sumpa niya na ginawa para sa kanyang iglesia. Ang sumpang ito ng Diyos ay nangyayari para sa lahat ng panahon. Walang pagdududa, paulit-ulit nating makikita yan sa Biblia na ang Diyos ang nagtatabas ng maraming tao mula sa puno ng ubas ng kanyang iglesia. Malinaw po ito in the book of Isaiah and even in the teaching of Jesus Christ in John chapter 15. Ano sabi niya? Pinuputol ang sangang hindi namumunga, natutuyo, tinatapon at sinusunog. So ano ibig sabihin dito? Pinapakita ngayon sa atin dito na kung ang titignan natin ay ang katapatan ng Panginoong Diyos, nakakabit lang po tayo sa Panginoong Diyos kung bakit po tayo namumunga. Nakakabit lang tayo sa ating Panginoong Diyos kung bakit tayo nakakaranas ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. And the vineyard of Jesus Christ, typologically, in John chapter 15, ay ang kanyang iglesia, ang kanyang church. At ang tagapangalaga nito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. And in fact, Jesus Christ, siya ho ang puno ng mga ubas. So ano nga yung pinapakita rito? Ang pinapakita rito, mga kapatid, ay ito. Walang pagdududa. Paulit-ulit nating nakikita yan sa Biblia na ang Diyos ang nagtatabas o nagpuputol ng maraming tao mula sa puno ng ubas na kanyang iglesia. Ang mga taong ito sa panlabas ay nasa iglesia ng Diyos at tipan sa lupa. Pero hindi sila mananampalataya. Kaya we need to be certain and assured
kung tayo ba talaga ay totoong mananampalataya. Pero marami ho na nasa loob ng church, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, even in the nation Israel, ang sabi ng Panginoon, hindi ulit, ikaw ay galing kay Abraham, ay totoong anak kita. Hindi porke ikaw ay Israelita, ay totoong ligtas ka na. Sa ating mga mananampalataya, hindi ho rin pwedeng sabihin na ulit tayo ay nasa loob ng simbahan, marami sa atin nasa church, marami sa atin ay mga anak ng mananampalataya o pamilyang mananampalataya, ay masasabi na natin na agad-agad ay totoo tayo na nakakaranas ng katapatan ng Diyos spiritually sa ating buhay. Kasi sa Bible, ang linaw ng sinasabi, hindi lahat ng nasa loob ng church ay totoong mananampalataya. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, sa John chapter 15, pinuputol ni Kristo ang mga sangang hindi namumunga. Matutuyo sila at susunugin. Ang linaw po yan. And even in the parable of the book of Matthew chapter 13, ang sabi doon, mayroong lamang mabuting inihasik na magandang binhi. Pero bakit sa gabi ay tumubo ang hindi magagandang binhi? Ito ay mga damo. At ang sabi, bubunutin po ba namin, Panginoon? Ang sabi niya, hayaan nyo. Sapagkat in the last day, paghihiwa-hiwalay nito. And that is typologically na church ng ating Panginoong Diyos. So we need to be certain and assured sa buhay po natin mga kapatid ngayon na tayo ay totoong anak ng ating Panginoong Diyos. Na we always rely to what Jesus has done for us at the cross of Calvary. We are saved dahil lamang sa katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. So dito sa aking pagpapatuloy, ang sabi po dito, ang mga taong ito sa panlabas ay nasa church o nasa iglesia ng Diyos at tipan sa lupa. Pero hindi sila mananampalataya. Walang pagdududa dito na pinuputol ng Diyos ang bayan ng Israel at Huda sa kabuuan. Pero totoong ito dahil nagpapasimulang punuin ang bayang ito ng mga itinakwil sa halip na hinirang. Tingin nila sa sarili ay bayan ni Jehovah. Ipinagpamalaki pa nila ito, pero ang puso nila ay naisa sa larawan ng pananampalataya dahil dito, ang itinakwil sa iglesia ay inaalis. Kaya, mga kapatid, ang church po ay hindi ho siya secondarily sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang church po ay tinitingnan natin that this is our priority and the primary na kung saan ang institusyon na itinatag ng ating Panginoong Diyos. Because the inaugurated church or inaugurated kingdom ang pinasinayahan na church ng ating Panginoon o kaharian ng Diyos, which is tayo ito, ay hindi lamang po dito sa lupa. Ang epekto po nito ay eternal. Kung bakit tayo nandito sa church na ito? Dahil gusto tayong pangalagaan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Gusto tayong pangalagaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya maling konsepto na ang buhay natin ay sasabihin natin na hindi mahalaga ang church para sa atin. Kung kinikilala natin na ang church ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo at siya ang ulo ng church na ito, dapat nating maintindihan, mga kapatid, na ang church ay ang pinakapangunahing pinag-uukulan ng bawat isa sa atin. Not only for Sunday worship, but also in the weekdays ay nasa puso natin.
ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa puso natin ang katawan ni Kristo. Nasa puso natin ang church ng ating Panginoong Jesucristo. At nagkaroon tayo ng pagnanais at kagalakan na tayo palagi ay magkaroon ng pagnanasa na makabilang sa pagtitipon ng mga binanal ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang katawan o ang kanyang church. Mga kapatid, pagpapatuloy po natin ang mga hinirang na mailalarawan sa kanilang pananampalataya ay palaging iniingatan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay tiyak sa binhi nito, ang tunay na binhi ni Abraham. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man sa inyong mga buhay, at hindi ko kayo bibiguin at pababayaan sa inyong pangangailangan. Kung maalala nyo, sinabi sa Hebrew chapter 13, verse 5. And this is quotation coming from the Old Testament. Ano sabi ng Hebrew 13:5? Huwag kayong magmukhang salapi. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ang linaw ng mga salitang ito na ang Diyos natin kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ano ang magagawa sa atin ng tao? Kung gayon, mga kapatid, sinasabi rito sa ating pag-aaral, ako ang inyong ama at kayo ang aking minamahal na mga anak, na aking iniibig na walang hanggan. Hindi nagbabago ang pag-ibig na ito. Ang bayan ng Diyos sa lahat ng salinlahi ay sumasampalataya sila na hindi sila iiwan ng Diyos o iiwan man dahil sa ginawa ni Kristo para sa kanila. The guarantee that God did not leave us nor forsake us dahil po sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin po, kapag iniisip natin na tayo ay naligtas dahil po, saan? Sa katwiran. Timothy, paibigyan. Dahil po, sa righteousness ng ating Panginoon, dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, this is the guarantee na ang Diyos hindi niya tayo iiwan. Kaya nga di ho ba, ang sabi ng Romans chapter 8, ano sabi niya? Kung naibigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin, hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan, mga kapatid? Just imagine, ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao. Namatay sa cross para sa ating kaligtasan. Kaya sabi ng book of Romans chapter 8, kung naibigay ng Diyos ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin, hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan? At ang sabi ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung gayon, mga kapatid, dito sa page na ito na ating binuksan, mga minamahal, ito ay katapatan ng Diyos kay Kristo na nahayag sa inyo at sa akin. Sinasampalatayanan natin iyan. Sumasampalataya tayo na namatay si Kristo upang palayain tayo mula sa kasalanan at upang pawiin ang ating mga sala. Sumasampalataya tayo na tinatanaw tayo ng Diyos dahil lamang kay Kristo. At kaya naman, nakikita natin na tayo ay nararapat sa harap ng Diyos kay Kristo. Alalahanin natin to palagi, mga kapatid. Alalahanin natin palagi na ang pananampalatayang tinatanaw ng Diyos sa atin ay pananampalatayang nakikita niya si Kristo sa buhay natin. Kung bakit tayo nararapat sa Panginoong Diyos. Pagpatuloy natin sa paragraph 2, sa makatwid. Alang-alang kay Kristo, iniingatan tayo sa ating mga buhay. Alang-alang kay Kristo, tayo ay naiingatan sa ating pananampalataya sa lilipas na taong 2024. Mga
Mga kapatid, alam niyo kung bakit lang tayo nakapagpatuloy sa taong 2024 sa ating pananampalataya kay Kristo? Dahil lamang po sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Kung wala po ang biyaya ng Diyos, kung wala ang biyaya ni Kristo sa atin, malamang hindi natin maitatawid ang taong 2024 sa relasyon at pananampalataya natin kay Kristo. Kaya mga kapatid, alang-alang kay Kristo, iniingatan tayo sa ating mga buhay. Alang-alang kay Kristo, tayo ay naiingatan sa ating pananampalataya sa lilipas na taong 2024. Mga kapatid, sa paglipas ng taong ito, pinangahawakan natin ang tipan ng Diyos na ipinangako para sa atin. At nagagalak tayo sa pangalan ng ating Diyos. Siya si Jehovah, ang nag-iisang tapat. Hindi naman po tayo tapat Kung titingnan lang ang ating faithfulness sa sarili natin, ang Diyos hindi niya matatagpuan ang faithfulness natin sa Kanya. Dahil marami tayong mga promises sa ating Panginoong Diyos. Marami tayong mga lapses na ginawa sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat na lamang dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi nakabase sa ating mga performance, hindi nakabase sa ating mga ginagawa, hindi nakabase sa ating mga ipinangako sa Kanya, kundi ang katapatan ng Diyos ay laging tapat sa atin dahil lamang sa Kanyang pangunawa at habag na hindi kumukupas kailanman. And of course, if we are unfaithful to the Lord, alam natin na all of this have consequence sa ating mga buhay. We will not enjoy what? The spiritual blessing ng ating Panginoong Diyos. Ganun naman Yes, totoo na hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa performance natin, hindi dahil sa mga promises natin kay Lord, hindi dahil sa mga ginagawa natin, kundi ito ay nakadepende kay Kristo na siyang katwiran natin. Pero dapat natin intindihin na yun ay pagtingin ng Diyos sa ating kaligtasan. Pero when it comes to our duty and accountability and responsibility sa ating Panginoong Diyos, nag-expect ang Panginoong Diyos sa atin na pagbabalik natin ng faithfulness sa Kanya, na pagbabalik natin sa Kanya ng mga pagtupad sa lahat ng ating sinabi sa Kanya. And most of all, dapat nagiging tapat tayo to follow and obey His Word. Sa pagpapatuloy natin, tingnan natin ang paragraph 3 dyan sa pahinang iyan. Masdan mo ang mga pangyayari sa nakalipas na 2024 o lilipas sa 2024. Tingnan mo ang lipunan. Sa nakalipas na taon, naging marahas ang tao. Maramihang pagbaril sa iba't ibang mga pribado sa publiko na naganap. Kanina, nagbabasa ako doon sa Facebook. Yung isang pulis, nakasakay sa bus, kasama ang kanyang asawa, binaril yung security guard. Tapos, nung inihinto ng bus driver doon sa isang lugar na meron dalawang pulis, pinagbabaril. Yung dalawa. At nung ini-interview na siya, ang sabi niya ay punong-puno siya ng problema, punong-puno siya ng mga alalahanin sa kanyang buhay. In other words, kung mapapansin natin, this is the classical example ng karahasan ng tao. Pinatay ng mga magulang ang kanilang mga anak at gayon din ang mga anak sa mga magulang. Mga kidnapping. Ang lipunan sa ating panahon ay hindi naligtas para mabuhay. Nariyan ang patuloy na banta ng digmaan na nasa ibabaw ng ating mga ulo sa bawat dako ng mga bansa. Ang mga terorista ay umaatake sa iba't ibang lugar sa mundo. Nariyan ang kabulukan sa malaking negosyo na nakakaapekto sa maraming buhay. Nariyan ang kakapusan ng pananalapi, pagbaksak ng ekonomiya, karumihan sa sexualidad, pakikiapid at pangangalo niya. Ang nakalipas na taon ay walang katiyakan sa kasalukuyan sa ating panahon. At yan naman ang sinasabi ng Book of 2 Timothy, in the last day. Ang tao ay magiging gahaman, ang tao ay magiging ganito, etc., etc., pasama na pasama. Mga kapatid, basdan mo ang iglesia sa sanlibutan. Parami ng parami ang mahanap mo na bula ang iglesia
na naglalakihan sa kapangyarihan, kahit na nangahawakan ang mga ito sa kamaliang na inilagay ng tao na higit sa Diyos. Nariyan ang maling kaasalan, pagtanggap kahit sa mga maling aral, doktrina na mali at makasalanang buhay. Dumarami ang kasalan ng galit at kaguluhan sa iglesia na dapat ay nagpapanatili na salita ng Diyos. Dumarami man ang kamalian, nariyan pa rin ang lugar para sa kanilang lahat. Pero kapag ang katotohanan ay naitanghal, haharap ito sa paglaban, kahit minsan pa nga ay sa galit. Ang pagtalikod at kamunduhan ay nagwawagi sa iglesia, kahit ang direksyon din ng iglesia sa nakalipas na taon ay mag-iiwan sa atin ng kalungkutan minsan at kabiguan. Saan ba patungo ito? Saan patungo ang simbahan? Pero hindi ba mabuti ang ibinigay sa atin ng Diyos? Hindi dahil nadupilas tayo sa nakalipas na taon at sa taong ito ng 2024. Hindi natin palaging minamahal ang Diyos at kapwa gaya sa nararapat. Ang taong ito ng 2024 ay hindi palaging masaya para sa atin. Totoo naman po di ba? Ang taong 2024, sa totoo, despite na we are Christian at ang puso natin ay punong-puno ng kalagalakan, but if we face the reality, dapat makita natin na ang taong ito ng 2024 ay hindi palaging masaya para sa atin. Harapin dapat natin ang kasalanan. Harapin dapat ang kasalanan sa kanila na ating iniibig. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kahirapan. Pagsisihan natin ito sa harapan ng Diyos at madla. Alam ng ating Diyos ang mga kasalanang nakatago sa mga isip at puso natin. Pagsisihan natin ang mga ito. Ipasakop natin ang ating sarili sa pamatok ng aral ni Kristo sa makatwid, ang kanyang ebanghelyo at salita. Kapatid, if you notice, sa ating pag-aaral, dito sa point number 1, ang katapatan. Ang dami nating sinabi rito, but still God is faithful sa ating pong mga buhay. Ang pangalawa, hindi lamang tapat ang Diyos sa atin, kundi ang Diyos ay sagana sa kaawaan para sa atin. Sagana ang Diyos sa kaawaan sa atin. Napansinin natin, ang katapatan ng Diyos ay nahayag sa atin gaya na sinasabi ni Jeremiah sa talatang 22 at sa pagsimula ng talatang 23. Ano ang sabi doon? Sa Panaghoy 3:22 and 23. Andiyan na po sa handout ninyo, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Muli, sa pagbabalik tanaw natin sa nakalipas na taon at taong 2024, tunay na masasabi natin na ang Diyos ang naghatid ng kaawaan at pag-ibig sa atin. Pansinin natin ang awitin, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. There are new every morning. New every morning. God is faithful to us. But this is the mercy of the Lord sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya pag binalik tanaw natin sa nakalipas na mga taon at taong 2024 na ito, tunay na masasabi natin na ang Diyos ang naghatid ng kaawaan at pag-ibig sa atin sa malalim na pananaw. Ang kaawaan ng Diyos sa kanyang katangian, ng biyaya at pag-ibig sa kanyang hinirang. Siya ay may kaawaan sa atin, sa kahirapan ng kasalanan. Kung mayroon man natitira sa puso ng isang mananampalataya, sa katapusan ng taong ito ang di niya nararapat sa harap ng Diyos. All of us ay hindi po nararapat sana sa harapan ng Diyos. Bakit po? Buti na lang hindi po tinitingnan ng Diyos na ang salvation natin is by works. Kasi kung by works ang salvation natin sa harapan ng Panginoong Diyos, alam niyo kapatid, wala pong maliligtas sa atin. Tayo
na mga mananampalataya ay dapat na maintindihan na ang Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kaawaan. Siya ay may kaawaan sa atin sa kahirapan ng kasalanan. Kung mayroon mang natitira sa puso ng isang mananampalataya, sa katapusan ng taon, ito ang di niya nararapat sa harap ng Diyos. Bakit po? Ating nilalabag ang mga kautusan ng Diyos bawat araw. Totoo po ito, ating nilalabag ang mga kautusan o ang aral ng Diyos bawat araw. Hindi natin siya iniibig gaya sa nararapat at hindi natin iniibig ang ating kapwa gaya rin sa nararapat. Kapag ating minamasdan ang ating kasalanan, makikita natin ang ating sala sa harapan ng Diyos. Nararapat sa atin na wasakin ng katarungan ng Diyos. Nararapat sa atin na maparusahan dahil sa kasalanan ng walang hanggan. Pero hindi natin ito naranasan. Bakit po? Hindi tayo pinarusahan dahil sa kaawaan ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa walang hanggan. Tinawag niya tayo na maging kanyang bayan para sa sarili niya. Subalit alam din niya ang ating mga kahinaan. Nakikita rin niya ang ating karumihan. At ginagawa natin ito ng paulit-ulit sa buong taon. Nalalaman niya na hindi tayo palaging masaya. Nalalaman niya na kapag tayo ay nagkakasala, nalulungkot siya para sa atin. At kung ano ang nagiging resulta sa atin ni Adan. At sa kaawaan ng Diyos sa atin, inaabot tayo ng Diyos ng kanyang kaawaan at inilalapit tayo ng mga makasalanan at binibigyan ng kagalakan ng kaligtasan kay Kristo. Ginagawa niya ito ng paulit-ulit. Kasi imagine, ganun kadakila ang Diyos sa atin. Mga kapatid, at ganito tayo minahal ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Siya ay Diyos na mabait sa atin. Amen? Siya ay Diyos na mabait sa atin at kaya naman isang Diyos na maamo, mabuting Diyos. Siya ay puspos ng kaawaan sa atin na kanyang mga anak kay Kristo. Iyan ay mabuting paglalarawan ng Diyos sa ating teksto para sa mga mananampalataya. Tayo ang kanyang itinalaga mula pa sa walang pasimula. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagbabago. Hindi siya nagagalit dahil sa ating mga kasalanan kaya naghahanap. Hindi siya nagagalit dahil sa ating mga kasalanan kaya naghahanap ng paghiganti. Kahit iyon man talaga ang nararapat. Kundi ang Diyos ay mahabagin sa atin. Palagi at mananatili. At sa kaawaan niya, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang kahabagan. Ito ay isang mabuting kaawaan. Pansinin mo ang mga salitang ito. Ang kaawaan at kahabagan ay nasa anyo ng maramihan. Nagsasalita dito si Jeremias ng mga kaawaan at mga kahabagan ng Diyos. Ginawa niya ito dahil ang nasa isipan niya ay ang mga gawa na ipinakita sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. Sa nakalipas na taon, at taong 2024, ipinakita sa atin ng Diyos na kanyang bayan o kanyang church ang hindi mabibilang na gawa ng kahabagan at kaawaan. Hindi tayo binigo nito. Ipinakita ng Diyos ang katawan ng iglesia. Ibinigay niya sa atin bilang mananampalataya ang pagnanais na marinig ang katotohanan iyan na nahayag sa atin sa kasulatan. Gumawa siya sa atin ng matapat na pagkilos ng katotohanan sa ating mga buhay. At dito natagpuan din natin bilang kapwa mananampalataya ng Diyos. Katunayan, ito ay bago sa bawat umaga. Bawat oras, isang bagong patutuo sa di nagbabagong tapat na pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin. Sa halip na iwanan tayo dahil sa ating kasalanan, nahabag ang Diyos sa atin araw-araw. At pinapangalagaan tayo sa ating salinlahi. Sa kabila ng mga kahinaan ng ating sambayanan, ng mga magulang at mga anak, pinangahawakan tayo ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig at kawaan. Sa bawat araw, ito ang nangyayari.
Ganito ang nangyayari sa buong taon. Tayo na kanyang bayan ay mga tupa ng kanyang kawan. Inaalagaan niya at ginagabayan tayo. Marahil ang paraan ng kanyang pangunguna ay hindi natin alam. Marahil mahirap itong malaman. Hindi siya nangako sa atin na walang kahirapan, kundi nangako siya na kasama natin palagi siya sa bawat hakbang ng landasin. At iyan ang ating nasaksihan sa nakalipas na taon. Pakibalikan po ang page 2 ay page 3. Tiyak ating ipapahayag kasama ni Jeremiah ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Ganito ang gagawin niya sa darating na taon. Mananatili ang habag ng Diyos sa atin. Pangatlo, hindi lamang po ang Diyos ay punong-puno ng katapatan, hindi lamang po ang Diyos ay punong-puno ng kaawaan, kundi nararapat lamang na tayo na kanyang mga anak ay magbigay ng papuri para sa kanya. Sabi ng verse 24 ng Palaghoy chapter 3, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Matatapos na ang 2024. Tayo ay nasa gabi uli ng isang bagong taon. Ang oras ay gumugulong. Tila nagsisimula na ang bagong taon. At ito ay narito na nga. Ating nakita ang mga kagalakan at kahirapan at pasanin. Nakita natin to. Itong 2024, may kagalakan tayo. May kahirapan tayo. May pasanin tayo. Pero hindi tayo napanghinaan ng loob. May maliwanag kasi tayong bukas. Si Jesus ay darating. Pero may pagtitiwala rin tayo sa nakalipas. Hindi natin iyan tinitingnan na negatibo sa ating mga mata o paningin. Minamasdan natin iyan uli sa katapatan ng Diyos. Isang kahangahangang Diyos ang meron tayo. Naging mabuti siya sa atin. Ano ang sasabihin natin ngayon? At bago matapos ang taong 2024 na ito, dapat ang sasabihin natin, dakila ang katapatan mo o amang Diyos. Ulitin ko, ano ang sasabihin natin ngayon at bago matapos ang taong 2024 na ito? Dapat ang binibigkas natin ay ito, dakila ang katapatan mo o amang Diyos. Sa pagpikit ng aking mga mata, sa huling araw ng taon, ang lumang himno ay nasa aking puso at sa aking mga labi. At ang himno na ito ay sinasabing, dakila itong katapatan. Great is thy faithfulness. Great is your faithfulness. Iyan ang ating kapahayagan. Iyan ang papuring awitin sa Diyos. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa Diyos sa nakalipas na taon. Panginoong Diyos, itinataas ka namin at hindi ang aming mga sarili. Dakila ang iyong katapatan. Nawa sa taong ito ng 2024 at sa darating na 2025. Nasa puso natin ang Romans 11:36 at sasabihin natin sa Diyos, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Wala ho tayong natanggap sa buhay natin na hindi pinagkaloob ng Diyos. Kaya itong Romans 11:36 ang sabi, sapagkat mula sa Kanya. Kanino nagmumula? Nagmumula sa Diyos Ama. At sa pamamagitan niya, nino ni Kristo. At sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung ang lahat ng mayroon tayo, na tayo ay pinagtapatan ng ating Panginoong Diyos. Binigyan ng awa ng Panginoong Diyos.
Nararapat na ang papuri ay para sa Panginoon. Sa totoo lamang po, kung bakit tayo nakatawid ngayong 2024 sa karamdaman, sa ekonomiya ng ating pangangailangan sa pamilya, sa buhay natin, kung bakit tayo nakatawid dahil sa spiritual na aspeto natin, kung bakit tayo nakatawid sa mga tagumpay natin, sa anumang dinaanan natin sa ating mga buhay, sapagkat mula sa Kanya, mula sa Diyos Ama, at sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Sa taong 2025, naway ilagay natin sa puso natin ang Colossus chapter 3 verse 17. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita at sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. If we want to give thanks, if we want to worship God, every day sa buhay natin, dapat ang motivation natin, whatever we do in deeds and word, we will do it all of this for the glory of the Lord. Marami hong challenge sa buhay natin sa nakaraang 2024. Personal na buhay natin, pamilya natin, sa mga trabaho, sa school, sa anumang mga naging engagement natin sa taong 2024, ang dami nating dinaanan. But God's mercy is abounding for us. Amen? God's faithfulness is abounding for us. It is God's grace for us kung bakit po tayo nakapagpatuloy. Kapatid, nalalapit na ang 2024 na matapos. Pero dapat ang nasa puso natin ay lagi nating sinasambit, dakila ang katapatan mo, O Amang Diyos. Great is thy faithfulness, O God. As a pastoral application sa ating pong pinag-aralan sa umagang ito, paano mo in-express sa puso mo ang dakilang katapatan ng Diyos? Paano natin to masusuklian? Paano natin maibabalik sa Diyos na tayo ay nagsasabing, Panginoon, napakatapat mo sa buhay ko? Hindi ho natin kayang suklian ang mga bagay na ito. But in our own accountability and responsibility sa buhay po natin, ang nais ng Panginoong Diyos, kung ang Diyos ay tapat sa atin, maging tapat tayo sa Kanya. Amen? Kung ang Diyos ay puno-puno ng awa sa atin, naway lumabas sa puso natin ang pagiging maawain. Kung ang Panginoon natin ay Diyos siya, nararapat na papurihan natin siya. Ito ang panaghoy ni Propeta Jeremiah. Nagtapat siya sa Panginoong Diyos. Nagtapat siya sa Panginoon anumang kaharapin niya sa kanyang buhay. Tinapon siya sa putikan, pinarusahan siya, at ang naging huling katapusan ng kanyang buhay ay nilagari siya ng pahati. At ito ang naging bunga ng pagtatapat niya sa Diyos, sapagkat naranasan niya ang dakilang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, may kasabihan, minsan lamang tayo dadaan sa mundong ito. Pero ang tanong natin, yung buhay ba natin ito ay naging pagpapala sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang katawan at sa mga taong nakapaligid sa atin? Ang katapatan ng Diyos ay nasa ating mga buhay at ang awa ng Diyos ay nasa atin. Pero ang nais ng Panginoong Diyos, papurihan natin siya sa ating mga buhay. Kung tapat siya sa atin, magtapat tayo sa Kanya. Kung mahabagin ng Diyos sa atin, express natin ang kahabagang ito. And this is the act of our worship sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Panginoon naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito
Sa pagpapaliwanag ng inyong mga salita, dito po sa Panaghoy chapter 3, verses 21 to 22. Great is your faithfulness to us, O God. Yung mercy ninyo, Panginoon, ay hindi po nauubos. Tunay na mapagmahal ninyo sa bawat isa sa amin na bahagi ng inyong iglesia. Panginoon, kung amin nga lang titingnan ng taong 2024, mamamangha kami sa inyong pagdakilang katapatan at pagmamahal sa amin. Marami kaming dinaanan marahil sa buhay namin. Pero Lord, masasabi namin, ngayong oras na ito, natitira na lamang ay 3 araw para matapos ang taong 2024. Mamamangha kami sa pagtatapat ninyo sa amin. Mamamangha kami sa awa ninyo sa amin, Panginoon. Mamamangha kami sa walang kondisyon na pagmamahal ninyo sa amin. Panginoong Diyos, pinasasalamatan ka namin at pinupuri ka namin sapagkat kailanman ay hindi namin kayang suklian ang pagbibigay ninyo ng buhay sa amin. Hininga, lakas, lahat ng pangangailangan namin ay nagmumula sa inyo. Wala pong meron kami na nag-i-exist sa aming mga buhay na hindi galing sa inyo. Kaya Lord, masasabi namin, ang katapatan ninyo, ang kaawaan ninyo, ay aming naranasan sa taong 2024. As we look forward, this coming 2025, nawa po, patuloy nyo pa rin pong ipagkaloob sa amin ang dakilang katapatan ninyo sa amin. Ang awa ninyo nawa, ay patuloy nyo pa rin pong ibigay sa amin. Tuturuan nyo kaming lumakad sa inyong kalooban at kagustuhan sa aming mga buhay. At nawa sa taong 2025, marami kaming mga bagay na dapat na iwaksi sa aming mga buhay. Kung marami man po kaming mga bagay sa pag-iisip, sa pananalita at gawa sa inyong harapan na hindi karapat-dapat, tulungan nyo po kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito ay aming iwaksi sa aming mga buhay. Upang nasa ganon, sa taong 2025, matagpuan ng inyong mga mata na ang aming mga buhay ay lumalakad sa inyong kalooban at sa liwanag na ninanais nyo makita ayon sa inyong mga salita. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga salita nyo na aming natanggap. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating